Patapos na ang taon, pero ang maulang panahon tila hindi pa rin tapos sa ilang bahagi ng bansa. Inulan pati ang Metro Manila kanina habang may mga naitalang pagguho sa ilang probinsya. Ang tanong ng marami, magtutuloy-tuloy kaya ito hanggang sa pagsalubong sa bagong taon? Alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal. Nagtulong-tulong ang ilang pulis at volunteers sa paglilinis ng gumuhong lupa sa bahagi ng Tinglayan, Kalinga. Nakakadaan na ang mga motorista sa ngayon pero patuloy ang monitoring. Nagka-landslide din sa Santa Pracedes, Cagayan. Ayon sa kanilang MDRRMO, maaaring lumambot na ang lupa dahil sa mga pag-uulan. Isinara naman ang Kapatan Pinakanawan Overflow Bridge sa Tuguegarao City matapos malubog sa baha dulot pa rin ng maulang panahon. Pansamantala ring dinadaanan ng Marilaki Road sa Infanta Quezon dahil sa landslide. Agad nagsagawa roon ng clearing operations. Kagabi, bumuhos naman ang malalakas na ulan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Maulan din kanina sa Maynila. Pero tuloy ang pamaskong handog ng Pangulo sa Luneta. Nasa 2,000 individual ang nakatanggap kanina ng tigli 5,000 pisong cash at raffle prizes na appliances. Bumabati siya Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat. Pag-alis ng Pangulo, tumila na ang ulan. Pero karamihan sa mga namasyal sa Luneta, mga nakapayong, sombrero at jacket. Mabuti nga tumigil yung ulan. Kaya naano kaming lumabas na mamasyal dito mag-ikot. Sa aming mga tiga Baguio, parang normal lang to. Congested sa Baguio, traffic, dito hindi. Sabi ng Pag-asa, ang malamig na panahon ngayon dulot ng amihan sa Luzon na posibleng lumakas pa sa mga susunod na araw. Magiging maulan din ba ang salubong ng bagong taon sa Metro Manila? Maaliwalas naman po yung panahon pero asahan din po natin may mga possibility po ng mga localized thunderstorm po pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ibang panig naman ng bansa, inaasahang sasalubungin ng 2025 ng maulan dahil sa epekto ng shearline at ITCZ. At dahil po tuloy-tuloy na po yung nagiging pag-ulan po sa kanila, may mga posibilidad na malaki na po yung posibilidad ng mga flash floods at mga pagguho po ng lupa. Sa ngayon, wala pa naman daw na monitor na bagyo ang Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.